Hi guys! Welcome back po sa ating channel. So today is Saturday September 23, and then bukas Sunday, balik na yung aking sir at saka yung isang anak ni Madam. Pero hindi pa yung buong family. So day off ko naman bukas, wala ako dito, hindi ako magtatrabaho. Hindi kami magkikita, Monday na kami magkikita ulit. Kasi ganun yan, kahit na wala akong trabaho this past few days, pero kasi bukas ay Sunday, so day off ko pa rin siya. Hindi pa rin ako magtatrabaho. Ganun po yan. So, kailangan lang natin na kailangan lang natin na i-clarify, or kailangan lang na alam nila na Sunday is day off mo. Kahit wala kang trabaho nung past few days, basta Sunday is day off. Yun. So, meron na akong gusto i-clarify tungkol sa cancellation. Paano ba tayo makakancel, or anong mangyayari pag na-cancel tayo? Kasi sa mga question na na-receive ko noong binanggit ko yung cancellation, or pag na-cancel tayo, ano ba yung gagawin or ano mangyayari sa atin? So, bibigyan tayo ni Maid CC ng cancellation paper. Makaka-receive tayo ng cancellation paper. Nakalagay doon na meron tayong grace period na, ang alam ko talaga is 2 months yan, 60 days na pwede tayong magstay dito sa UAE na under tayo ng Maid CC. Visa natin ay Maid CC. Then yung iba naman, ang binibigay lang ng Maid CC ay 1 buwan. So hindi pare-parehas, no? Kasi yung iba 60 days, yung iba 30 days. Hindi ko alam din kung bakit ganon. Wala akong idea kung bakit ganon ang style ng Maid CC. Pero ayun, meron tayong grace period. So, sa loob ng grace period na yan, maghanap kayo ng trabaho. Kailangan magkaroon kayo ng panibagong visa. So, kailangan magkaroon kayo ng panibagong sponsor para mag-sponsor sa visa mo para makapag-stay ka dito sa UAE. Kasi pag once na sa Dubai, mag-stay ka dito sa Dubai. Kasi pag once natapos ang grace period mo, tapos wala ka pang visa, magpipinalty ka po, or pwede kang kasuhan ng Maid CC ng Abscon. So, kailangan nyo pong matransfer ang inyong visa, hindi na under Maid CC, kundi ibang sponsor na, or either mag-freelance ka. Medyo mahal lang yung freelance na sa mga 10,000. Pero dapat make sure nyo din ang mag-process ng inyong visa ay hindi scammer, kasi maraming scam dito sa Dubai. So, the next ay pag na-cancel ka, kung gusto mo namang umuwi ng Pinas, shoulder mo yung ticket. Ikaw bibili ng ticket mo kasi wala ka na sa Maid CC, cancel ka na. So, gusto mo umuwi ng Pinas, bumili ka ng ticket mo. Kung gusto mo magtrabaho sa labas, magtrabaho ka sa labas. So, ganun po yung mangyayari kapag na-cancel tayo. And then, ano ba? Wala nang pakialam ang Maid CC sa iyo kapag once naka-receive ka ng we will process your cancellation after few days. So, pack your bags, ganun. Kailangan mong mag-leave sa accommodation. Kailangan mong umalis sa accommodation, maghanap ka ng matitirahan mo kasi wala nang pakialam ang Maid CC sa'yo. So, ganun po yung way ng cancel dyan sa Maid CC. Pero marami namang mga trabaho sa labas. Ang kailangan nyo lang ay mag-background check sa lahat ng mga agency or company na papasokan ninyo, kasi marami pong scam dito sa Dubai. Maraming sasabihan ka na, okay, pa-process namin yung visa mo. Pero hindi pala. Pag natapos na yung grace period nyo, wala ka ng visa. Overstay ka na dito sa Dubai. So, marami po dito sa Dubai ang walang mga papel. Kaya dapat, sa akin lang, planuhin nyo talaga yung future nyo sa Maid CC, kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo. Kaya ako nag-aral kasi, di ba dati lagi ako nakakancel, and then expectation ko talaga is hindi na ako bibigyan ng client kasi naka 5 refuse na ako eh. Pang-anim ko na to na client. So, expect ko, hindi na nila ako bibigyan ng client, pero binigyan nila ako ng client, and nag-stay ako dito ng matagal. Kaya nakapag-aral ako. Bakit ako nag-aral? Kasi ito yung backup plan ko. Nag-aral ako kasi backup plan ko to, na if ever na makancel ako sa Maid CC, ay ako mag-work sa bahay na naman. Kasi gusto ko naman i-explore yung opportunity na nandito na ako sa Dubai, di ba? Kaya nag-aral ako. Kasi pag once na-cancel ako sa Maid CC, or pag once nagka-problema, or binalik ako ng client ko, hindi na nila ako kailangan, kung ano man yung gagawin ng Maid CC sa akin, at least handa ako. Kaya, kayo din, kung nasa Maid CC kayo, kung panay pabalik kayo sa accommodation, refuse, replacement, mag-backup plan kayo. Kung ano yung gagawin nyo, maghanap kayo ng mga contact sa labas na mga
cleaners, maraming cleaners sa labas guys, pero i-make sure niya lang talaga na vivisahan kayo. Yun lang naman yung pinaka-importante pag nasa labas kayo. Okay yung company, mag-vivisa sa inyo. Kung live out man, dapat enough yung sahod, hindi 1.5 kasi pag live out ka, hindi enough yung 1.5 kasi magbabayad ka pa ng room. Magbabayad ka pa ng transportation, sarili mo pang food. Kahit mga 2,000, 2,200 or 2,500 kapag live out. Kasi at least mas ma-cover up yung mga expenses, diba? So, ganun yun. And then, yun lang. Yun lang naman. Either umuwi ng Pinas or magstay dito sa loob ng UAE, Dubai, kahit saan dito sa UAE. Maraming opportunities sa Dubai, guys. Kaya huwag kayong mag-alala masyado. Basta, yun, yun lang, background check sa lahat ng a-applyan. So, ayun lang guys. Sana na-clear ko yung about sa cancellation, no? Kung if ever man na makancel tayo sa main CC. And then, kung may mga question pa kayo, mag-message sa comment lang kayo dyan sa baba. Masasagot ko naman yan. Basta importante talaga. Kasi minsan nasasabi ko na sa vlog ko. Kaya minsan hindi ko na lang nire-replyan, no? And then, sa WhatsApp naman, nagre-reply ako guys. Pero, hindi talaga yung automatic na reply. Kasi, syempre, may mga ginagawa din ako. So, later or after a few days, nagre-reply ako. Pero, pag napapansin ko naman na urgent, nire-replyan ko naman agad. So, ayan lang guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And comment down below for more katanungan. Bye! See you in our next vlog.